Maulang tanghali mga kapinya. Ito po ang ating gagawin ngayon. Papakain po tayo ng kamote. Talbos ng kamote. Ito po ang ating dagdag tanghalian sa ating alaga. Ito po ay maganda ang binibigay na mga vitamins, dagdag patabaho to. May nadaanan ho tayong mga takatak na kamote kaya kinumpay ko na at sayang. Oh, gaganda. Pulang kamote ho to, pula. Ito ay nakikita lang sa mga kalsa-kalsada. Pag ako'y pupunta dito sa Babuyan, may nadadaanan ho kami mga pwede natin pakinabangan. At ito ho ay talaga namang epektibo. At ito lagi namin ginagamit sa pagpapakain. Hindi lang po kami makapagtanim dito ng mga ganito at halos pinyahan na po lahat tong paligid na ito. Pag nagpapa-spray ho kami ng pinya, namamatay din. Kaya sayang. Sa susunod nga po magbubukod ako ng kahit kapirasong matatamnan ng mga malunggay, dahon ng kamote, itong talbos, mga kangkong, balinghoy, at para may maani ho tayo na para sa ating mga alagang baboy. Yan, ganito lang po. Kakakain lang po ng mga ari. Kumbaga ito ang kanilang dessert. Kung sa tao may pa-ice cream pa pag kumain. Ito ang kanilang ice cream. Talbos. Ito ang kanilang dessert. At talagang ito sila agaw-agawan mamaya din. Sa tanghali lang po ako nagbibigay ng ganito. Sa umaga, hapon, puro feeds ang ina-apply namin. Dito po'y kaulan ngayon at may bagyo. Kaya pahinga muna tayo sa pinyahan. Dito muna tayo sa ating mga alaga magpo-focus. Ganito po yun. Kasi kung napapansin nyo, itong katawan, inaalis ko yung mga dahon-dahon niya. Kasi ito, hindi naman to nakakain nila lahat. Nabara lang sa kanilang daanan ng dumi. Kaya hinihimay ko na rin. Oh. Ayos. Ayan. Hinuhugasan ko ho, ari. Hinuhugasan natin ng ayos at baka may nakapag-spray, madali pa ang ating alaga. Ito mga kapinya, testingin natin kung yan, kanilang dessert. Agaw-agawan. Kagandahan ho ditong magbaboy sa ganitong may kuliblib, wala ho masyadong napuntang tao. Kami lang ho ang nandito.
napupuntahan lang po ito pag harbisin na, napupuntahan lang ng ibang tao, yung mga bibili. At kami maglalabas na ng ng patining. Pero sabsaban sila, ang bilis kagad maubos. Bilis maubos. Nung nakaraan, malunggay ang ating topic. Ngayon ito naman, dahon ng kamote. Wala lang ho dito nakukuha na Madre de Agua. Isa raw yun na mas maganda pa rin pakain mo sa ating mga alaga. Yung Madre de Agua. Wala po kung alam na meron dito eh. Pero kadali naman daw yung buhayin pag tinanim. May nakikita rin po ako sa mga YouTube na gayon na lang pinapamerienda din nila. Kasi ang ating mga alagang baboy, dapat hindi araw-araw natin pinapakain ng ganito para hindi sila magsawa. Kumbaga sa ulam, kung adobo ngayon, sa susunod kaldereta naman para gana-ganahan. Hindi natin papakainin ng araw-araw, patlangan. Ang mga maulan ay hindi tayo makatrabaho sa pinya, kaya dito muna tayo at hindi pwedeng maggamas pag ayan lasak. Ang tatanggalin nating damo sa ating halaman sa pinyahan hindi natin masasaid, didikit lang po siya ulit sa lupa kasi malasak. Pag magtatapon tayo ng basura, ilalabas natin sa pinyahan, maapakan lang natin. Kaya hindi pwede tayong maglinis ng pinyahan pag sobrang matagal ang ulan. Parang ipinag-Jollibee gawa na eh. Yan, ganito lang po yan. Itong mga ganitong katauan itatanim ko ito sa malayo-layo sa pinyahan at para hindi siya mahagip pag-i-spray. Pakikita ko sa inyo. Yan lang po ang aking ginagawa. Yan. Natutuwa nila naman sa kabila. Dito yan sa aming tatlong F3 F1 kaya F3 ay tatlo sila. Yung nakuha nating pinag-alsan ng dahon ay pwede nating itanim. Mapapakinabangan pa natin ito.
tingnan nyo saglit lang. Lulusog na mga yan sa bibilog. Okay naman. Oh. Kung natira ako ng nakaraan, sayang. Dagdag sustansya rin yan sa kanila kinakain. Ito ang aming mga pinyahan. Yan. Yan ang aming kalamansi. Diyan kami nangunguha pag wala kami kalamansi sa bahay. Yan. Yan po aming pinyahan. Ito pauli. Ito bagong tanim. Ito ang tinatawag naming pauli. Yung mga pangalawang bunga. Wala ho kasi kami pananim kaya nag-produce na kami na patuloyin siya. Nagdesisyon na ako na patuloyin siya. Kulang ho kasi kami sa pananim. Pero siya naman nalaki rin ng bunga. Oh, ang lalaki na ng puno. Isang lagay pa po ito ng abono. Urea ho akin nilagay dito. Pero lalagyan ko ho uli ng isa pang lagay ito. Kasi po mas maganda mapalaki natin ang katawan niya ng mga ganito, mas malaki pa para ang ibubunga niya ay malalaki rin. Yung ganitong maliliit pahabulin natin siya. Yan ang mga puno-puno. Papasalayin ho natin yan ng bahagya at para mabawasan ng kanlong. Yan po. Mahuhulugan po ito ng pampabunga siguro ay mga October. October po yung target niyang panahon, buwan para siya ay pabungahin uli. Yan, katabi lang po yan ng babuyan. Kaya lagi namin nakikita kung madamo na o linisin na yung aming mga pinyahan kasi halos dikit-dikit lang ang aming trabaho. Yan, o sige mga kapinya, at pauwi muna.